lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, "Saban ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Sa ating pong unang pagbasa, mga kapatid, sinusulat po ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica kung paano po tayo maglalatag ng ating sarili upang maging mabuting halimbawa ng ating kapwa. So, hinihikayat po tayo na tayo'y maging isang mabuting halimbawa. Kanino? Sa mga taong ating nakakasalamuha, pinaglilingkuran, mga taong ating pinagmamalasakitan. Hindi natin alam kung sino ang nagmamasid sa atin. Hindi natin alam kung ang mga kilos natin ay tinitignan mabuti, kung ito'y ayon sa pagiging isang mabuting tao. Tinitignan. Kasi baka madapa. Pwedeng maganda sa harapan, pero pagtalikod, iba. So ito yung pinag-iingat tayo na sana'y ang pagkilos natin ay ayon sa kalooban natin, nababatay sa kalooban, at hindi nababatay na nanggagaling sa labas. So anong pinagmumulan ng isang mabuting halimbawa ng isang tao ay nasa ikabaturan ng kanyang puso. Kapag mabuti ang puso,
mabuti ang inihahayag niya. O pwedeng special, sabihin, maganda pinapakita mo sa labas, pero sa likod ay iba. So kaya mahalaga po ang paalala po sa atin sa unang pagbasa po natin ngayon, kung paano natin makikita sa ating sarili ang pang-araw-araw na pagkilos ng ating sarili upang ito'y makita na nag-uugat sa pagkilos ng ating Poong Jesus Nazareno. At sa Ebanghelyo po, matindi po ang pag-atake po ng Poong Jesus Nazareno sa mga eskriba at mga pariseo na sinasabi, iba ang sinasabi nila sa kanilang ginagawa. Iba ang kanilang ikinikilos, iba ang mga salita sa kanilang gawa. So ito yung pinagdidiinan po ng ating Poong Jesus Nazareno tungkol sa mga eskriba at mga pariseo. At ito po ang pagsasanay sa tunay at wagas. Kung ano ka sa labas, ganun ka rin sa loob. Huwag tayong gumaya sa panahon na ngayon ng eleksyon, kay babait sa mga tao kasi mag-i-eleksyon na. Kay gaganda ng mga ngiti, kay gaganda ng mga sinasabi pag na-elect na, babay, hindi ko kayo kakilala. So piliin po yung mga taong talagang tunay na maglilingkod. Hindi yung isang nagsimula sa isang mahirap na buhay, barong-barong, after naman nilbihan, 3 floors, yung 3 palapag na yung bahay ng isang inelect. So ingat po. Ibig sabihin, ano yung wagas na paglilingkod. Kasama po, kaakibat ng ating paglilingkod sa pamahalaan at paglilingkod sa Diyos. Magkaakibat po yan. Hindi po pwedeng maiwalay ito. Kaya sinasabi po, eskriba, mga pariseo, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kaya sinasabi po ngayon, nakakatuwa po yung mga karikature nila. Pumasok ka sa politika, hindi para maglingkod, kundi para magpayaman. So ito yung kalakaran po ngayon, kaya tayo po ay patuloy na manalangin at magkaroon ng mga taong tunay na maglilingkod po sa sambayanan. Kaya ito pong sinasabi po ng ating Ebanghelyo ngayon na kung paano tayo'y binibigyan ng babala ng ating Panginoon na kung saan natin ang ating paglilingkod sa salita ay paglilingkod din sa gawa. So ito may pinakamahalaga. Ito yung sinasabing, wagas bang yung puso para maglingkod sa sambayanan. Ang paglilingkod sa sambayanan ay una sa lahat, paglilingkod sa Poong may kapal. Sapagkat siyang nagkakaloob nito, siyang nagdudulot nito, ang kapangyarihang ito ay galing sa Diyos at ito ay ginagamit sa mabuti. At kung paano ito ay magiging isang panuntunan na kung saan ay naguugat sa pananampalataya sa Diyos. Mga eskriba, mga pariseo, pagsasabi, paghahayag ng isang bagay ay baliktad sa kanilang mga ginagawa. Kaya't anong paraan po tayo tulad ng Panginoon ang paghahayag ng pag-ibig at pagsasabuhay ng pag-ibig sa lahat ng oras at sa lahat bilang pamamaraan na tayo ay naguugat sa Diyos. Kaya tilingin po natin, araw-araw pong struggle ito natin, araw-araw po tayong nagsisikap na tayo'y matulad sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsasalita na katugma ng ating ginagawa. Kasi sabing, katugma ng ating pagsasalita ang ating ginagawa. Hindi yung iba ang sinasabi mo sa ginagawa mo. So hilingin po natin ang biyayang ito na tayo po'y tunay na tumugon sa tawag ng Diyos upang tayo maging wagas at mabuhay sa katotohanan.